Buong paliwanag ng four big pictures ng gospel: God, man, Christ, response. Ito ang isa sa pinakasimpleng at pinakamalinaw na paraan ng pagpapaliwanag ng tunay na ebanghelyo ayon sa Biblia, na madalas ginagamit ni Mark Dever at ng Five Marks. Tinatawag itong four big pictures o God, man, Christ, response, dahil sinasakop nito ang apat na pinakamahalagang tanong tungkol sa kaligtasan. 1. God, Diyos. Sino siya? Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Genesis 1:1. Siya ay banal, walang kasalanan, perpekto, banal, banal, banal ang Panginoon. Isaias 6:3, 1-1:5. Siya ay makatarungan at mapagmahal sa parehong oras. Karapat-dapat siya na sambahin at sundin. Bakit importante? Hindi siya isang maluwag na lolo na nagpapatawad kahit ano. Dahil banal siya, dapat niyang parusahan ang kasalanan. Kung hindi, hindi siya makatarungan. Key talata: Genesis 1:1, Levitico 11:44-45, Roma 1:18-20, Exodo 34:6-7. 2. Man, tao. Sino tayo? Nilikha tayo sa larawan ng Diyos. Genesis 1:26-27. May dignidad, may layunin, at orihinal na mabuti. Ngunit lahat tayo ay nagkasala. Romans 3:23. Hindi lang maliit na pagkakamali, kundi paghihimagsik laban sa Diyos. Resulta, hiwalay tayo sa Diyos, kaaway niya, at nasa ilalim ng kanyang galit. Efeso 2:1-3, Roma 6:23. Bakit importante? Maraming tao ngayon ang iniisip na mabuti naman ako o hindi naman ako masama kaysa sa iba. Pero ayon sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan at walang kakayahan na iligtas ang sarili. Key talata: Genesis 3, Roma 3:9-20, Efeso 2:1-3, Salmo 51:5. 3. Christ si Kristo. Ano ang ginawa niya? Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Namuhay siya ng walang kasalanan. Sa krus, siya ang kapalit natin, substitutionary atonement. Tinanggap niya ang parusa na dapat sa atin. Isa 53:5-6, 2 Corinto 5:21. Muling nabuhay siya sa ikatlong araw bilang patunay na ang sakripisyo niya ay tinanggap ng Diyos. 1 Corinto 4:4. Bakit importante? Walang ibang paraan para mapatawad ang kasalanan. Si Jesus lamang ang perpektong tagapamagitan. 1 Timoteo 2:5. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang sentro ng buong ebanghelyo. Key talata: 1:1-14, Roma 3:14-21, 14 1 Corinto 4:5, kotor na sagot natin. Ano ang dapat nating gawin? Magsisi, repent, talikuran ng kasalanan at ang dating pamumuhay. Manampalataya, believe, trust, kay Kristo lamang para sa kaligtasan, hindi sa mabubuting gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa sarili. Ito ay hindi isang madaling dasal lamang. Ito ay isang buong pagbabago ng puso at buhay. Resulta, kapatawaran ng kasalanan, bagong buhay, bagong kapanganakan, at walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Key talata: Marcos 1:15, Gawa 20:21, Roma 7:9-7, Efeso 2:8-9, Juan 3:16. Buod sa madaling salita, para madaling ibahagi, ang banal na Diyos ay lumikha sa atin upang sambahin at tangkilikin siya, ngunit tayo ay nagrebelde at nagkasala laban sa Kanya. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus na mamuhay ng perpekto at mamatay sa krus bilang kapalit natin. Muling nabuhay si Jesus. Ngayon, ang sinumang magsisisi sa kanyang mga kasalanan at magtitiwala kay Kristo lamang ay patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit napakahalaga na maunawaan natin ng buo ito? Kung mali ang pagkaunawa sa alinman sa apat, mali rin ang buong kaligtasan. Maraming mababaw na gospel ngayon na inaalis ang kabanalan ng Diyos, kabigatan ng kasalanan o kahalagahan ng pagsisisi. Ang tunay na ebanghelyo ay nagdudulot ng tunay na pagbabago, hindi lang emosyon o desisyon. Gusto mo bang mga halimbawa kung paano ibahagi ito sa iba, evangelism script, paghahambing sa mga maling gospel, prosperity, moralistic, etc.? Mga karagdagang talata o mas detalyadong paliwanag sa isa sa apat na bahagi? O handa na ba tayo sa marka number 3?
Sabihin mo lang kung paano ko pa ito mapapaliwanag ng mas malinaw para sa iyo.